Hello, hello, Leo Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa Mayo 2026. So alamin po natin, naghihintay sa inyo para sa buong buwan na ito. But first, mga mahal kong Leo, ihanda mo na ang iyong isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo, babasahin ko po yan. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Leo ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful, beautiful. Tapos na. Tapos na, lumabas na yung sun eh. Siya nga pala mga mahal kong Leo. Kailangan ko po ng tulong nyo this time. Keep on liking, keep on commenting, and thank you po sa mga nagsusubscribe. I-share nyo rin po ang ating video para lang sa ganon maraming Leo din ang makapanood ng ating mga videos. At siya nga po pala, please do not skip your ads. Malaking tulong po sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Keep on liking, keep on commenting, and please not skip the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Pentacles. Meron ka bang pinaghihirapan ngayon, Leo? Meron ka bang tinatrabaho na para pag ang hirap-hirap, nakakapagod, parang feeling mo wala naman nangyayari o walang nakakapansin, wala man lang nakakapuna na parang pinaghihirapan ko na tong bagay na ito? Nako, asahan mo ngayong buwan na ito, Leo. Kung ano man tong pinagsusumikapan mo, darating ang reward, darating ang pagkilala. And nakita ko na mape-present mo na yan, mapapakita mo na sa ibang tao and people will notice. People will clap their hands na parang, wow, nagawa ni Leo. Parang ganyan, no? So, huwag mong panghinayangan yung mga pagod, yung mga puyat, yung mga effort mo na binigay dito. Kasi nakita ko, your effort will be given the right and duly compensation para dyan. No? Hindi mauuwi sa wala itong pinaghirapan mo. Ngayong buwan na ito, tinatawag ka rin, Leo, ng yung spirit guides na patalasin mo pa or palinangin mo pa ang skills mo because kinakailangan mo yan para totally makaangat ka na or magawa mo na. Kung ano man daw itong tinatrabaho mo, kitang-kita ko na it will be fruitful para sa'yo. Congrats po. Especially here in your core energy, you have the Sun card. Tapos na to, ending na, no? Kapag lumalabas si Sun card, ibig sabihin, napakaganda ng Mayo mo. Okay? Kung nanggaling ka sa sakit, sa hirap, sa pagod, sa kayod, good news is coming. Gagaling ka na, huhusay na. Kung ano yung mga bagay na malabo dati, ngayon maliliwanagan ka. Kita mo na kung ano yung dapat mong sagutin, kung ano yung dapat mong hakbang, kung ano yung tamang solusyon sa mga bagay-bagay. Yung dating talagang matrabaho, mahirap, nakapagod, ramdam ko dito yung paggaan. Magaan sa feeling, no? Meron din po sa inyo na parang, yes, nakuha ko. Yes, napasa kamay ko. Yes, may sagot na. Parang ganyan. So, asahan mo yung celebratory feeling for this month para sa'yo, Leo. Okay? You are now embracing the sun, going outside. Many of you, balak magbakasyon ngayong buwan na ito. Baka meron sa inyo nag-leave o kaya kukunin na yung vacation mode dahil sabi mo, panahon na para sa akin na namnamin naman yung paligid, yung nature, yung beach, ganyan-ganyan. I don't know why, nakakita rin ako sa inyo na parang merong additional baby sa bahay. I don't know why. Either mabubuntis yung partner or ikaw. Nag-manifest ka ba ng baby? It will come. No? Meron sa inyo nag-manifest ng masayang happy family news. Darating po ito. Congrats po. Sun card, the Six of Cups. Six of Cups here is telling you na you will receive a gift from universe na malalagpasan mo na
yung isang matinding problema sa buhay mo. This really triumph over obstacle. Pagkapanalo sa mga mahirap na pinagdaanan. Kaya sabi ko nga sa'yo, sulit lahat ng ginawa mo. Sulit lahat ng pagkapagod mo dahil meron kang napala. No? Happy news is coming. Maaring reward or maaring babayaran ka sa mga pinaghirapan mo or totally talaga makasurvive ka na sa mahirap na parte. So asahan mo Leo, napakaganda ng Mayo mo dahil ito yung kasagutan o ito yung um, kaginhawaan na matagal mong hinahangad for a very long time. Congrats po. So Leo, ano ba yung mga goals na gusto mong makuha this month sa buwan ng Mayo? Ano yung mga hinahangad mong matupad ngayon? Comment down below. Isulat mo na yan sa baba. It will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the King of Pentacles. Sabi dito, mag-focus tayo sa mga long term. Yang ipon mo, yang trabaho mo, yang kontrata mo, yang project na yan, yang negosyo na yan. Kailangan tutok ka talaga dyan. At practical ka gumalaw. Ano ibig sabihin ng practical? Dapat kaya mong gawin ngayon. Kaya ng katawang lupa mo ngayon. Kaya ng budget mo ngayon. Huwag kang gagalaw ng sobra-sobra na halos hindi mo na kaya. Hindi na yan practical. Okay? So now, kung ano yung nasa kamay mo, kung ano yung inaalagaan mo ngayon, patubuin mo yan. Kailangan daw hands-on ka dito. Okay? And you need to be very, very traditional. Kung ano yung gumagana, kung ano yung nakasanayan, kung ano yung effective na ruta, na tried and tested na, gawin mo din daw. Because nakasanayan na yan eh. May pruweba na gumagana eh. So, you need to follow what is needed to be followed nang sa ganon tumubo din siya in your part. Okay? King of Pentacles, the Two of Swords. You need to decide. You need to open your eyes para maging tama yung bawat desisyon mo sa bagay na pinapatubo mo. I don't know why. May plano ka bang magnegosyo, Leo? May plano ka bang patubuin or i-build sa buhay mo this May? Example, balak mo nang itayo yung parlor na yan, balak mo nang kunin yung pwesto sa palengke, o balak mo nang i-expand yung maliit mong tindahan, no? So para mangyari daw yung katubuan na yan, yung paglago na yan, you really need to make a choice. Kailangan palaban ka this month. Kailangan lagi mong piliin yung tamang desisyon nang sa ganun lumago ito in your favor. Kumbaga, yung sipag at tiyaga mo, partneran natin ng expertise at pagiging sigurista, no? Makatulong to sa bawat desisyon mo. I don't know why, parang pinapayuhan ka rin Leo this month na maging maingat sa pagde-decide kasi baka maapektuhan ng kaperahan. Parang ganun eh, o negosyo mo. Kaya kailangan in every decision, halimbawa, meron kang ipon ngayon, so hindi pwedeng basta-basta galawin yan. No? Kung talagang kailangan mo ng pera at ito na lang yung last option mo, halimbawa, kailangan isiping mabuti, gagalawin ko ba to o hindi? Ikikip ko ba to o hindi? Baka naman meron pang ibang option. Baka naman meron pang ibang paraan. Parang ganyan. Okay? So, Leo, ano po ang birthday ninyo? Comment down below. Kapag sinulat mo yung birthday mo, it will activate the good news para sa buhay mo uniquely para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the Five of Wands. Alam mo, sabi dito, you don't need to compete to other people just to win. Magaling ka, mahusay ka eh. So, pinapayuhan ka to focus on yourself. Focus on your improvement. Huwag kang sumabay sa away. Huwag kang sumabay sa conflict or drama. No? Sabi dito, kapag nag-focus lang tayo sa ating sariling improvement at wala na tayong pakialam sa ginagawa ng ibang tao, doon tayo magsasucceed. Hindi mo kailangan patulan yung lahat ng triggering event. Hindi mo kailangan makisawsaw palagi sa problema ng iba. Kapag nakafocus ka sa iyong sarili, doon ka talaga tunay na makakaabante. Okay? So, halimbawa din, meron kang ginagawa ngayon tapos yung kaibigan mo, yung pinsan mo, nakita mo, wow, buti pa sila, nakaabante na habang ako nandito pa rin. Do not compare yourself to others. Hindi makakatulong sa iyo yan.
Just improve on your own. Pagsumikapan mong magawa yung gusto mo. At eventually, makakalaban ka rin at makakaungos ka rin sa kanila. Okay? The Five of Wands, the Ten of Pentacles. You have 10 here, 10 of Pentacles, dalawa. Talagang may pag-abante po o paglago o talagang pagbuhos ng kaching-kaching sa buhay mo this time. No? So asahan mo yung mga long-term opportunity, long-term na pera, o talagang garantisadong outcome sa ginagawa mo. Okay? So, Five of Wands. Sabi talaga dito, iwasan ang mga away-away, especially kung ito ay family business, kung ito ay trabaho o negosyo, na importante ang harmonious relationship ng bawat miyembro para nang sa ganon tumibay, tumatag at humaba yung ginagawa nyong biyaya, no? O trabaho o negosyo. Sabi rin dito, kung meron dispute sa pamilya, para sa ibang Leo to ha, para sa ibang Leo, narinig ko dito na kung merong agawan naman sa mana or property o mga naiwan ni tatay, naiwan ni nanay, sabi huwag daanin sa init ng ulo or conflict itong paghahatian na ito. Mas importante na maupo, maging bukas ang isip, huwag rumatrat ng bibig, no? Pag-isipan muna bago magsalita nang sa ganun hindi mauwi sa gulo yung pinag-uusapan yung mga mana or properties or mga naiwan ng kamag-anak. Panahon to para maging mas mahinahon ka nang sa ganun makuha mo talaga yung parte mo. Okay? So, for others naman na hindi mana or lupa or property ang pinag-aagawan dito, nakita ko sabi ng yung spirit guides na focus ka on your growth. Okay? Kapag ayaw nung isa, pag magulo yung isa, hayaan mo. Do not let other people's bruhaha affect you. Okay? Kailangan talaga pag ayaw nila, hayaan mo sila. Ikaw kikilos ka para sa long term mo. Okay? Pero mas maganda sana kung okay kayong lahat para maasikaso mo to ng mas maayos. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the High Priestess. Si High Priestess dito, no, talagang pinagkakatiwalaan mo ang sarili mo. Kasi gusto mo nang lumaya eh. Gusto mo nang maging maligaya ulit. Gusto mo nang malasap yung saya ng buhay kumpara noon. And minsan, hindi mo alam kung paano siya gagawin. Iniisip mo, kaya ko ba talaga to? Gagawin ko ba talaga to? Is this really for me? Pero dumating yung kaliwanagan na parang, ay hindi, gusto ko talaga to. Ay, ito talaga yung dapat kong gawin. Yung kotob mo noon, ramdam mo that this is the right move. Magtutugma sila. Yung pakiramdam at saka yung reality, kita mo eh. Kitang-kita mo na kaya mo. Kitang-kita mo na okay, di ba? So, once na talagang magtugma yung kutob at yung action mo, doon ka talaga tunay na makakalagpas sa problema. Doon ka talagang mag-triumph over obstacle. Kaya believe, just think positive, pagkatiwalaan ng sarili, pagkatiwalaan ng intuition because it will lead you sa tagumpay ng problemang iyan. Congrats po. High Priestess, meron kang the Six of Pentacles. Six of Pentacles is all about you getting what you deserve. Feeling mo naglalaan ka noon, feeling mo parang unfair dati, parang lahat ng binibigay mo wala ka napapala, parang lahat ng pinagsusumikapan mo walang kapalit na bunga, no? Pero ngayon, meron kang bagong gagawin na sabi mo, hindi ko alam kung meron ako mapapala dito, pero ramdam ko sa sarili ko na dapat ko tong ibigay, dapat ko tong gawin. Boom! Yung intuition na yan talagang tumama sa'yo, no? Nagkaroon ng magandang reward. Nagkaroon ng magandang outcome and you realize na wow, no, pinagkatiwalaan ko ang sarili ko sa laban na to. Wala akong papanghahawakan, wala akong kasiguraduhan, pero binigay ko, pero ginawa ko. Ang bumalik sa'yo, good news. Nalagpasan mo yung isang problema o isang issue na akala mo nakatali ka na doon. Pero napakalinaw sa'yo eh. Ayaw mo na ng unfair, ayaw mo na ng iniisahan ka, ayaw mo na na konti lang yung sa'yo. Ipinaglaban mo eh. Talagang binigay mo yung alam mong dapat ko ring makuha. And here you are, malaya ka na and nilalasap mo na yung magandang bunga na mga inilaban mo. Congrats po.
In the area of your near future, meron kang the Ten of Pentacles. Yes, in the near future, kung ano man tong nilaban mo, na alam mo sa loob-loob mo na dapat kong gawin, dapat kong isugal, dapat kong ilaban, at talagang lumaya ka sa iyong nakakulong na sistema, and you fight for this, you are brave enough and optimistic enough na lagpasan lahat ng issue, lagpasan lahat ng problema. Heto ka, you are now enjoying yung magandang bunga or steady and secured na path sa buhay mo. Kung ito man po ay trabaho, talaga namang secured na secured ang kita. Kung ito man po ay negosyo, naku, huwag kang mag-alala. Talagang steady na yan. Magagamit mo yan for long term. Kung ito man po ay project, naku, sunod-sunod na yung mga kliyente mo. Parang ganyan. So, ang payo sa'yo dito, Leo, ng yung spirit guides, maging hands-on ka. Okay? Kapag naibigay na sa iyo yung magandang pagkakataon na alam mong long lasting, na alam mong magagamit ko to hanggang sa tumanda ako, hanggang sa magkaasawa ako, hanggang sa magkaapo ako, alagaan mo, tutukan mo, no? I-make sure mo na nandun ka para talagang smooth sailing siya for a very long time. Okay? Ten of Pentacles, the Emperor. Yes, sabi ko nga sa iyo, punong abala ka. Ikaw yung nakaupo dito at nagmamanage. Halimbawa, minamanage mo yung family business, minamanage mo yung isang malaking trabaho na talaga namang yung sweldo mo dyan ay nagsusupply para sa needs ng pamilya. O kaya, nakita ko dito, in the near future, you will now have the power para bilhin yung lupang gusto mo, yung bahay na gusto mo, yung ari-arian na gusto mo. No? It's all about you having the control of your blessing. At ikaw yung taong sinasandalan ng maraming tao. Either ka mag-anak, anak, apo, lahat sila mataas ang tingin sa'yo. And they are waiting for your decision every time. Mahalaga sa kanila yung iyong opinion. Mahalaga sa kanila ang iyong boses dahil ikaw ang nagpayaman sa pamilyang ito. Parang ganyan. No? So congratulations, you are really the head of the family and tuloy-tuloy yung biyaya dahil sa tapang, dedikasyon at sipag mo. Congrats po. In your challenge for the week, meron po kayong Magician card. Alam mo, sabi dito, pinapayuhan ka na mag-ingat sa mga taong too good to be true. No? Meron mga tao sa paligid mo na parang minamanipulate ka. Either halimbawa, pinapaniwala ka na ganito mangyayari, ganito kikitain mo dito, ganito kaganda dito, o kaya halimbawa meron kang ka-chat tapos hindi mo pa nakikita yung mukha niya, pero sinasabi niya na gwapo ako, na mayaman ako, mapera ako. Huwag ka daw mapapahulog sa manipulation ng ibang tao. Okay? Maraming tao sa paligid na pinapaniwala ka sa mga ilusyon na bagay. Kaya be hyper vigilant. Okay? Pinapayuhan ka dito na huwag kang mahuhulog basta-basta sa matamis na salita ng ibang tao. Beware. Okay? Magician card, the Nine of Pentacles. Meron kang 9 here. Angel number po yan ng release. Pakawalan mo, Leo. Pakawalan mo yung mga takot mo, inhibitions mo, yung mga away-away, yung mga pagdududa mo sa iyong sarili, yung mga uncertainty sa mga bagay-bagay, no? Release, release, release. Nang sa ganon, malinis tayo in the coming cycle at talagang makuha na natin yung para sa atin. Okay? So, Nine of Pentacles with the Magician card. Sabi dito, you need to empower yourself para hindi ka umasa sa taong ito na talagang pinapaikot-ikot ka. No? Sabi dito, you need to really stand up for yourself and begin to supply your own needs. Nang sa ganon, hindi ka nakadepende sa taong ito. Kitang-kita ko na this person knows na nakadepende ka sa kanya. Kaya lahat ng gusto niya ipagawa sa'yo, ginagawa mo. And this month, you will realize na parang, ay, bakit ba ako sunod-sunuran sa kanya? Bakit ba ako nagpapauto sa taong ito? Kung kaya ko naman tumayo sa aking sariling paa at ma-enjoy ko at maabot ko naman yung para sa akin. So now, enough of the manipulation and begin to be independent and prove to this person na kaya ko mag-isa, kaya kong kunin ang akin at hindi ko kailangan ng magmakaawa sa'yo. Parang ganyan. Okay?
In your fortune, meron kang unknown territory. You're exactly where you need to be. Kung ano yung mga bagong bagay na gagawin mo, yung mga bagong adventure, yung mga unfamiliar places, unfamiliar territory. Naku, kapag nandyan ka na, ibig sabihin, yan yung tamang landas. Idire-diretso mo lang yan and God is protecting you. Sabi dito, huwag kang matakot sa mga bagong bagay. Huwag kang matakot na kumawala sa iyong comfort zone dahil kapag naramdaman mo na gusto ko nang umalis sa nakasanayan kong mundo, ibig sabihin, hinihila ka na ni God para sa mga pagbabago. Okay? In your fortune, you have the Nine of Pentacles. Sabi dito, kung meron ka mang kailanganin this month, Leo, meron kang madudukot. Meron kang pang-supply sa mga needs mo. In panahon to para lalong ma-enjoy ang buhay. Kainin mo yung gusto mong kainin, bilhin mo yung gusto mong bilhin. Sabi dito, you need to reward yourself from all of your hard work. Tingnan mo naman, your hard work, 8 of Pentacles to 9 of Pentacles. 8 to 9. Lahat ng pinaghihirapan, inaani mo ngayon. Susumikapan mo siya at malalasap mo yung experience na nasa iyo na lahat ng pinagsumikapan mo. Narinig ko dito, makakabili ka na ng bagong computer, bagong cellphone, mapapaayos mo na yung sapatos mo, makakabili ka na ng bagong alahas, parang ganun, no? So, kung ano man tong pinagsusumikapan, the reward is here. Meron po sa inyo, narinig ko talaga, baka balak mo magtayo ng sarili mong negosyo, tindahan, or parlor, or maliit na kainan, ganun, no? So, ito na yung start mo na you are building your empire. No? You are building your own money nang sa ganon hindi ka na nakadepende sa iba. And ikaw ang talagang angkla nila. Sa'yo sila dedepende dahil nasa iyo yung kaching-kaching. No? Ngayong buwan na to, sisimulan mo na, Leo, na magkaroon ng sariling financial independence, financial freedom, and also financial stability na meron ka na mga kailangan mo. Okay? 9 of Pentacles, the Queen of Swords. Yes, very matapang ka na ngayon. You are making a stand na, okay, panahon na sisimulan ko na itong negosyo na to, sisimulan ko na itong trabahong to, sisimulan ko na itong sideline na ito, kasi alam ko, kikita ko dito. At yung pinaghihirapan ko ngayon, alam ko, in the near future, dadami to. At hindi ko na kailangan pang makiusap or dumepende sa iba dahil meron na ako ng gusto ko. Nakita ko dito very clear na sa'yo kung ano yung balak mong pasukin, kung ano yung balak mong pagkaabalahan na talaga magpapayaman sa'yo. Congrats po. In your divine messages, meron kang your hard work is paying off. Sabi, kung ano itong pinaghihirapan talaga, nako. Magbibigay sa'yo ng magandang resulta. Claim this para sa'yo yan. In your divine messages, meron po kayong the Queen of Wands. Sabi dito, time talaga for you to explore, to try, to be a discoverer. No? Hindi pwedeng nakaupo ka lang dyan at wala kang sinusubukan. Dahil pag ganon, walang mangyayari. No? With the Queen of Wands, talagang napakataas ng kumpiyansa mo. Napakataas ang tiwala mo sa iyong sarili. Kiber ka na sa ibang tao, di ba? Tiyan mo tong pusang to. Minsan, yung black cat ay di ba ang simbolismo niyan ang sa mga tradisyon natin, sa mga paniniwala natin, pag may dumaan na itim na pusa, bad news daw or bad luck, di ba? Pero yung simbolismo niya dito sa Queen of Wands, sinasabi dito na wala akong pakialam, no? I will do what I feel is right. I will accomplish what I know is for me at wala akong pakialam sa opinion ng iba. Wala akong pakialam sa judgment ng iba. Pag alam kong kaya ko. And you will accomplish greatness kapag ganon. Okay? The Queen of Wands, the Ace of Swords. Yes, kasi nga malinaw sa'yo kung ano yung mga bagay na gusto mong gawin. Example, this month sisimulan mo na mag-artista. Sisimulan mo na mag-YouTube. Sisimulan mo na maging content creator sa Facebook. Kasi nga, wala nang harang sa'yo eh. Wala ka nang pakialam sa opinion ng mga tao. Gagawin mo yung gusto mo at ipapanalo mo yan. Kapag malinaw sa'yo yan, naku, talagang malayong malayo ang mararating mo. Basta magsipag ka, sayo ang bola ng swerte. Okay? Outcome, bigyan muna kita ng fortune cards.
You have mule, someone extremely stubborn and unwilling to change. Meron daw tao sa buhay mo na very traditional, very matigas ang ulo, kung anong gusto niya gagawin niya. Pero sabi dito, hayaan mo siya. Let that person learn yung kanyang lesson. You have feather, someone you know is undependable and insincere. Sabi ko nga, mayroon taong hindi mo pagkakatiwalaan, may taong talagang pinapaikot ka lang, minamanipulate ka lang, kaya iwas-iwas tayo sa mga yan. Importante talaga na atupagin mo yung sayo at wag mo hayaan na maapektuhan ka or maloko ka ng taong ito. Protect your properties, protect your material wealth. Huwag ka basta-basta maniwala, okay? You have nest, an emotionally secure, loving family is important para sa'yo. No? Kailangan talaga dito na may suporta ka ng pamilya mo, ng mahal mo sa buhay para makalaban ka. Yan ang fuel mo to push forward sa mundo. No? Kaya surround yourself with your family, mga pinagkakatiwalaang pamilya na talagang nandyan through thick or thin. You have stork, news of a birth or a new business opportunity. Meron na pong darating na pagbabago or magandang balita tungkol sa isang business opportunity or kaperahan. Congrats po. Ang outcome ni Leo for May 2026, meron kang the 6 of Wands. Patuloy po ito ng June, no? So, ibig sabihin, meron kang mapapanalunan or meron kang mapagtatagumpayan na isang bagay na hindi mo akalaing kaya mo. And maraming mga tao sa paligid ang nakatingin. Maraming mata. Maraming mga gustong pumuna. Pero sabi dito, eyes on the prize, eyes on a target lamang tayo. Tumbukin mo yung goal, successful ka dito. Okay? Ang yung 6 of Wands, the King of Cups. Yes, ilaan mo ang buong puso mo. Alam mo Alam mo na tong bagay na ito na pinaghihirapan mo ang magpapanalo sa'yo. Kaya, do not give up. Yakapin mong mabuti, pangalagaan mo. Cool ka lang because mararating mo rin yung tagumpay sa bagay na yan. Okay? Congrats po. So Leo, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on your one question. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the 9 of Swords, the 10 of Swords, and the 5 of Wands. At the bottom of your deck, meron po kayong the 10 of Wands. Napakabigat na Leo ng kinakaharap mong question. And parang gusto mo nang sumuko dahil sa bawat hakbang mo, sa bawat try mo, parang lalong dumadami yung problema. So iniisip mo kung ipupush ko pa ba to or hindi. Your spirit guides are telling me na kailangan mo nang putulin or kailangan mo nang i-end yung suffering mo sa bagay na yan. Kailangan mo nang lumaya, kailangan mo nang bitawan yung responsibilidad or bigat sa bagay na ito. Kasi sobra-sobra na yung pain. Sobra-sobra na yung dagok na kinakaharap mo dyan. You need to release yourself and stay away from drama, stay away from conflict, stay away from toxic people. Sabi dito, may bago pa naghihintay sa'yo, ibang bagay. Ramdam ko dito na kung ano man yung question mo na gusto mong kunin, masyado siyang mabigat, masyadong problematic, masyadong ipipin down ka because yung mga tao dyan very competitive, very toxic. No? Sabi dito, there's this something new. Meron pang ibang bagay na bago na darating para sa'yo, na magpapabangon sa'yo. Na hindi mo kailangan mabigatan, hindi mo kailangan manliit o ma-stress or ma-down ng ganyan o ma-depress ng ganyan. At doon sa bagong yon, walang away, walang problema, walang conflict, walang friction, ika nga. So, if your question is answerable by yes or no, the answer for now is no. Hindi yan para sa'yo. Kasi pahihirapan ka lang yan, puro problema, puro away or conflict lang yan. So, find other things. Nakita ko dito na meron pang ibang bagay at maaring hindi mo lang nakikita ngayon. So, open your eyes to see what is the true potential para sa'yo. Okay? So Leo, yun po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Leo this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.